Okay guys, dun sa mga naguguluhan sa MySQL, dun sa mga basic table, creating, modifying, and querying, merong akong ginawang demo. So, una nyo kailangan gawin, syempre, para makapag-run kayo ng database application is, i-open nyo si SAMP. So, ayan, naka-open na yung SAMP ko. So, click all programs, tapos napin nyo si SAMP control panel. So, naka-open na siya. I don't need to do that anymore. Next, kailangan nating i-run ang ating terminal or si CMD. Kapag nasa XP ka, click mo muna yung run. Tapos type mo si CMD. Kapag nasa Windows 7 ka, automatic mo na lang siya i-type doon sa text box na nandun sa start menu. Okay, pwede natin siyang lakihan. Naka-default sa akin ay F, My Documents. So, para makapunta ka doon sa root directory, type mo lang yung cd / enter. Yan. To change from one drive to another, type C:, punta ka sa drive C. Pero syempre, nasa F yung aking application, kaya itatype ko si F. Ang aking C drive ay nakaset as Windows 7. Ang aking F ay nakaset as XP. So, my SAMP is installed in my XP. Then, kailangan nating i-access si MySQL. So, hanapin mo muna kung saan siya naka-install. Si MySQL.exe. Sa akin ay F. Tapos, si SAMP, MySQL, bin. Yan, makikita mo dito si MySQL.exe. So, type mo yan. /MySQL /bin /mysql.exe. Tapos, i-define mo sino yung user na gusto mong gamitin. Sino yung user ng database. Sa akin, syempre, si Mavic. Meron din akong password. So, pag wala kayong password, hanggang doon na lang sa -u, tapos yung username. Pag may password, lagyan nyo ng -p. Okay, enter password. Magandang naglalagay ng password, guys, para hindi lahat ng tao nakaka-access sa inyong database. So, ayan na siya. Pag lumabas na to, ready na kayo to go. So, ang una natin gagawin, try muna natin kung ano ba yung mga databases na nasa loob na. So, show databases. Sabi dito sa taas, commands end with semicolon or /g. Semicolon na lang para mas madali. Alright. So, these are the default databases. Ang ibang database yan, ginawa ko lang. Kagaya si Mamu_DB, users, at saka yun lang. The rest, nandiyan na yan sa aking SAMP. Okay? So, gagawa muna ako ng database para sa demo na to. Huwag na yan. Nakita na natin yun, di ba? So, huwag na tayo mag-show. Create database. Gawin ko kayang capital, no? Create database. Tapos, anong gusto mong ipangalan sa database mo? Pangalan natin ay CSTPM. Yan. So, pag sinyo mo si database, kita mo na ngayon dito si CSTPM. So, gamitin mo siya, use CSTPM para makapasok ka sa database na yun. Then, we will create table. Create table. Tapos yung name ng table, student _list. Yan ang ating table name. We have to open that with an opening parenthesis. Tapos, i-describe natin yung ating mga columns. So, syempre, student ID. For the purpose of this demo, gagawin ko na lang muna siyang auto-increment. Ibig sabihin, automatic na siyang nag-generate yung system ng sunod-sunod yung number. So, hindi. Type muna niya. Siyempre, integer, auto_increment. Siya na rin yung ating primary key. Okay? Sa lahat ng database, merong primary key. Next, student name. Varchar. 50 yung maximum. Tapos, not null. Ibig sabihin, hindi pwedeng wala kang isa-set na value. Student last name. Varchar din siya. 50 characters maximum. And also not null. Ano pa ba? Course. Of course.
Not now. O, year. Kung anong year na siya. Integer na lang to. Set natin ng 4. Tapos, semester. Integer na lang din. Not null. So, pag last field na yon, wag mo na siyang lagyan ng comma. Dumiretso ka na kay closing parenthesis, then semicolon. Okay, sabi, error. You have an error in your SQL syntax. Dahil maling spelling ni primary key. So, don't worry, hindi nyo na kailangan i-retype yan isa-isa. Gamitin nyo lang si arrow up and arrow down. Makikita nyo na yung mga previous nyong tinype. So, i-correct na lang natin dito si primary key. Siyempre, mali spelling ni Mamu. Ayan. Yan. And bilis, diba? Alright. So, show tables. Alright. So, ayun na si student list. Nandun na siya sa list ng ating tables. Okay? Para makita mo kung anong itsura o anong description ng mga column dyan, i-describe natin siya. Describe. Tapos, table name. Ano ba yung table name natin? Student underscore list. Semicolon. Pack. Ayan na siya, diba? Student ID is integer. May default siyang 11 character nakalagay dito kahit hindi natin specify. Hindi pwede ang null. Siya ang primary key. Ang default niya, syempre, walang laman. At may extra anong tawag doon? Description sa kanya. Auto-increment si student ID. Okay? So, paano siya magkakaroon ng laman? Okay, syempre, we will insert information. Insert into, then specify the table name, student underscore list. Tapos, specify nyo dito kung ano yung mga particular na column na lalagyan natin. So, si student ID, hindi na natin lalagyan kasi naka-auto-increment na siya. So, automatic, i-generate siya ng inyong system as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sunod-sunod siya kahit hindi ka mag-specify ng value. So, umpisahan natin sa student name, next student, last name. Pansin nyo ba, hindi ko na siya nilalagyan ng open and closing quotation. Kahit siya ay string, simply because naka-define na siya dito. So, iti-treat natin siya as a variable already. Diba? Ang variable, hindi na natin nilalagyan ng open and close quotation. Course, year, semester. Alright. Tapos, specify na natin na ilalagay natin ay values. Okay? So, kung anong pagkakasunod-sunod ng values na ilalagay mo, magko-correspond to sa pagkakasunod-sunod ng mga fields na ni-specify mo dito sa taas. So, student name, syempre yung pinaka-favorite ko, si Jao. Ano nang apelido mo, anak? Haha, joke lang. Okay, anong course niya? CST. So, second year, second sem. Pansin nyo, dahil ini-specify natin yung course and year, yung year and semester as integer, hindi na natin siya kailangan lagyan ng open and close quotation. Alright, very okay. So, paano natin makikita kung tama na insert na ba siya? Select asterisk from student underscore list. Okay, so select asterisk. Ibig sabihin ng asterisk, lahat-lahat ng laman ng table name na student list. Right, so ayan na, diba? So, insert pa tayo. Hindi mo na kailangan i-type yung select, yung insert, ha? Kasi yan na, arrow up lang. So, tama na siya. So, papalitan mo na lang yung naman ng values, no? Siyempre, ang next kong favorite ay si Bolo. Kasi, di ba, bonggang-bongga naman yung ganda talaga ng kanyang profile pic at ang cover picture ng ating group. Okay? So, tingnan natin kung na-insert siyang mabuti. Alright. So, ayan na si Marvin. Okay? Insert pa tayo ng isa. Siyempre, favorite ko rin yung i-insert ko.
Next kong favorite, alam niyo ba kung sino? Si Michael. Kasi pagkatabi ko si Michael, bonggang-bonggang na-appreciate ko na maputi ako. At lalo ko na-appreciate na singkit ako kapag katabi ko siya. Joke lang. Peace tayo, Michael. Okay, select asterisk from table name student underscore list. Alright, ayun na siya. Paano kung ayaw mo siya makita lahat? Gusto mo specific lang na tao yung makita mo. So, select asterisk from student list where, gawa tayo ng where clause. Gawin natin student ID equals 2, halimbawa. Yan. So, isa lang ang makikita mo, di ba? Okay, ang nangyari